Pwede mo magkamayan muna tayo ngayon mga kapatid. Total, malamig naman ang panahon, pampainit lang ng katawan. Pwede ka bang kumamay kahit 20 na kapatiran? Ayan. Without further ado, mga kapatid, let us open our Bible in the book of Luke. Luke. Saint Luke. Sa mga wala pong Bible, meron po tayong PowerPoint. Luke chapter 18. This is a familiar parable. How many times that we already read this parable? Luke chapter 18 verse 9. I will read it on NIV version. The Bible says, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Verse 12, I fast twice a week. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ko rin yan. Kaya ko rin yan. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Sabi mo sa katabi mo, ginagawa ko rin yan. Ginagawa ko rin yan. Ulitin nga natin ang mga kapatid. Verse 12, napaka-simpleng sentence lang, no? I fast twice a week. Sabi mo sa tabi mo, kaya mo rin yan. And give a tenth of all I get. Sabi mo sa tabi mo, ginagawa ko rin yan. Alam nyo, this verse, this passage, is full of hypocrite. Full of pride. Amen. Verse 13. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Verse 14, Jesus said, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.
1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Because the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Once again, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Let us all pray. Dakilang Diyos, purihin ka, makapangyarihan ka, Amang Banal. Sa umagang ito, natatalastas mo, nakikita mo, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso. Wala pong nalilihim sa iyo, Ama. Lord, sa umagang ito, we plead into your presence. Gawin mo kaming totoo sa iyong harapan. Alisin mo sa aming mga puso ang pagkukunwari, Ama. And dalangin ko po, Panginoong Yesus, palitan mo ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoong Yesus, na maglingkod sa iyo. Ano man, Lord God, ang nakikita mo na hindi po karapat-dapat at hindi kaaya-aya sa aming mga puso, Panginoon, linisin mo ang aming buhay, Panginoong Yesus naman. Kami isang kagaya lamang, Panginoong Yesus, ng maruming basahan. Kami isang uod lamang sa iyong harapan, Panginoon. Pero salamat, binigyan mo kami ng pansin, O Diyos Ama. Thank you, Lord God, for all the blessings, Panginoong Yesus, na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak, O Diyos Ama. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagmamalaki, pagpayayabang, at pagmamataas, Panginoong Yesus, tinitignan mo pa rin kami, Lord God, with favor. Kaya sa umagang ito, Diyos Ama, bago kami uuwi sa aming mga tahanan, dala-dala po namin ang mga pangakot salita mo sa umagang ito, Ama. Dalangin ko, Lord God, hallelujah, na bubusugin mo kami sa umagang ito. Pagpalain mo ang iyong iglesia sa umagang ito. Mula rito sa pulpito hanggang sa likuran, O Diyos Ama. Pour out your Spirit, O God, hallelujah. We rebuke the devil right now, O God. Every strongholds, break every chains, O God, hallelujah. Sa lahat ng mga nais kumambal at magpabigat, sa umagang ito, bigyan mo kami ng kalayaan. Bigyan mo, Panginoong Hesus, ng sikasik kami sa pagpupuri namin sa iyo. Natatanggapin po namin sa umagang ito ang kapangyarihan, O God, ng Banal na Espiritu Santo. Give us wisdom, knowledge, and understanding to your words. Bigyan mo ng kaunawaan at bigyan mo ng kababawan ng mga salita mo sa pangalan ni Jesus. Bless your words, anoint thy servant. Oh God, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus. Mamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon. Kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, when pride prays louder than faith. When pride prays louder than faith. Sabay na po kayong umupo, mga kapatid. Thank you. Please be seated. When pride prays louder than faith. In Luke chapter 18, verse 9 to 14, this is a parable. Jesus tells us a parable, mga kapatid, about one is a Pharisee and the other is publican. Sa King James Version, publican po kasi yan eh. Or sa ibang translation, a tax collector. Amen. Jesus tells a parable about two men who went up to the temple just to pray, isang Fariseo at isang maniningil ng buwis. Pareho po silang nagpunta ng templo, pareho din po silang pumunta doon upang manalangin, magdasal. Gusto nila pong magdasal, pero the Bible says, iisa lamang po sa kanila ang umuwi na justified. Isang salita na ibig sabihin, accepted by God. And we know the story, mga kapatid, ng iisang tao lang
crucified, walang iba kundi yung tax collector, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Now, the Pharisee prayed, but have you ever noticed, mga kapatid, paano kung sabihin ko sa inyo na itong Pharisee na ito, hindi po talaga siya nananalangin. Hello? Yeah. Hindi po talaga siya nagpipray sa ating Panginoon. Because he prayed to himself. Nananalangin lang siya para sa kanyang sarili. Hindi talaga ang pinaka-main purpose niya upang magpasalamat, magbigay ng papuri, magbigay ng adoration sa ating Panginoon, kundi nananalangin lang siya para sa kanyang sarili. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I take that I am not like others people. What does it mean when he say, I am not like the other person? The robbers, evildoers, the adulterers, or even this tax collector na kasama ko sa loob ng templo. Because his prayer was not worship. Alam niyo po kung ano tawag doon? It was a resume presentation. Bakit ko po nasabi na ganon, mga kapatid? It was all about I. It was all about ako. Hallelujah! Ang sabi niya, hindi ako kagaya ng ibang tao na magnanakaw. Hindi ako kagaya ng ibang tao na mangangalunya. Hindi ako kagaya ng ibang tao na mandaraya o kagaya ng isang taong ito na kasama ko sa templo na maniningil ng buwis. And then pinagyabang niya ng mga kapatid yung kanyang mga sinasabi. Ang sabi nga, nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo, hindi isang araw. Talaga hindi kayo nagbabasa ng Bible. Kaya makinig kayo, mga kapatid. Importante pala, makinig kayo importante pala na hindi mo dapat sinasabi pala ang prayer life mo sa ibang tao. Hello? Hindi pala dapat natin pinagkakalat na tayo ay nag-fasting, na tayo ay nag-pray, mga kapatid. Bakit po? Iniiwasan po kasi natin yung maging boastful tayo sa ating mga sarili. Wala po dapat kasi tumanggap ng papuri, kundi ang Panginoon lamang. Huwag tayo mag-aangkin ng glory na dapat sa ating Panginoon lang. Kung magpa-fasting ka, hayaan mo lang. Kung magpapanal na magpipray ka sa Panginoon, hayaan mo lang. Hindi yung magiging boastful ka. Umattend kami ng fasting, nag-pray ako ng 2 oras. No. Magiging boastful tayo niyan, mga kapatid. Ang sabi niya, nagtatides ako sa lahat ng aking kinikita. Ibig sabihin, sa story siguro na ito, mga kapatid, marahil siya ay isang mayaman, marami siyang negosyo, marami siyang pag-aari, mga kapatid. At sabi niya, lahat yan kinukuhanan ko ng 10% sa lahat ng aking kinikita. At talagang faithful giver ang Pharisee na ito. Prayerful siya, fastingful siya. At sabi nga, I am not like them. Sa lahat ng mga taong binanggit niya, mga evildoers, robbers, adulterers, or even this tax collector. Na para bang sinasabi niya, Lord, huwag mong kalilimutan yung mga ginagawa ko, ha? Panginoon, alam mo, may bahagi ako sa gawain ko, ha? Alam mo, nagbibigay ako ng tithes. Alam niyo, mga kapatid, napakapangit sa isang church na sinusumbat mo lahat ng mga bagay na yan. Hindi po maganda, mga kapatid, na lahat na kinakailangan, ungkatin mo lahat ng mga inambag mo, ng mga nagawa mo sa loob ng church. Hindi, mga kapatid. Hindi po maganda yon. And so, you know, it is given sa ating Panginoon, mga kapatid, that He knows our labor. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, yamang nalalaman ninyo na hindi magiging walang kabuluhan lahat ng inyong mga ginagawa sa ating Panginoon.
Pwede po kayong mag-amen, mga kapatid. And so, you know, church, ito pong Pharisee sa kanya pong pananalangin. He compared, he bragged, and he judged all in one prayer. Ang tawag pala dyan, mga kapatid, self-promotion prayer. Hallelujah! May kilala ba kayong ganyan? Na parang Fariseo kung manalangin. Imbis na siya, ang i-present niya sa kanyang sarili, Panginoon, ito ako! Ang pinipresent niya, yung mga credentials niya. Amen? That is why Jesus called it, all Pharisees, you are hypocrites. You are self-righteous. They rely so much on their righteousness. And once you do that, in Matthew chapter 23, verse 27, the Bible says, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of the dead and everything unclean. Sabi ng Panginoon sa kanila, sumpain kayo lahat, teachers of the law, you hypocrite! Galit na galit pa naman ang ating Panginoon, mga kapatid, sa mga taong mapagkunwari. Yes. Amen? Amen. Ang sabi ng Panginoon, para kayo mga whitewashed tombs. Ano po ba ibig sabihin nun? Parang mga nicho yan na pagkalinis-linis. Ang puti-puti, glossy, hallelujah. Pero sa loob, patay na. Buto na lang, inaagnas na. Ganyan ang mga Pharisee, kung basahin ng mga kapatid ang Bible, dinescribe ng ating Panginoon yung mga teachers of the law, na sila po yung parang mga nicho, whitewashed tombs, na sila yung mga tao, maganda lang sa panlabas na anyo. Pero sa loob, parang mga buto na lang. Parang mga patay, full of bones and dead and everything unclean. Now, if I am not fascinating, mga kapatid, do we really know what is hypocrite? Amen? Pag sinabi ba nating hypocrite, ano po ba talagang ibig sabihin niya? Halimbawa, pag ba ang isang Kristiyano ay nagkasala, hypocrite na ba agad siya? Sasabihin pa, pasimba-simba ka, pero ang lakas mo naman magmura. O pasimba-simba ka, lakas mo naman mag-inom. O pasimba-simba ka, pero wala namang nababago sa'yo. Minsan ganyan natin tignan ang definition ng hypocrisy. Amen? Once we make mistake, once we fall, sinasabi na natin minsan, hypocrite na yan. But let me tell you this. Kapag ang isang Kristiyano ay nagkakamali, hindi po yan hypocrisy. Ang tawag dyan, humanity. Bakit? Tao ka eh. Nagkakasala at nagkakamali ka. Amen? Hindi porket struggle ka sa ganitong aspeto, hipokrito ka na. Hindi porket, mga kapatid, nahihirapan ka sa ganitong aspeto ng pamumuhay mo, am I a hypocrite already? No! Because all have sinned and come short for the glory of God. Amen? Kasi kung gayon din pala, lahat tayo dito hipokrito. Bakit po? Pupunta tayo sa church because we are imperfect person na kinakailangan ng perfect Savior. Amen? Lahat tayo dito nagsisimba, hipokrito pala, mga kapatid. Yes, minsan, nagkakasala tayo, nalalabag po natin ang ating Panginoon, but it doesn't mean you are a hypocrite. Huwag mo lang sadyain ang mga pagkakamali mo. Everybody say amen. Amen. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Amen. Meron pong story sa Daniel chapter 4, ang story po ni Haring Nebuchadnezzar. One day, naglalakad po siya sa kanyang palasyo. Napadaan po siya sa balkonahe ng kanyang palasyo, mga kapatid. At alam niyo po ba ang sinabi ni Haring Nebuchadnezzar doon?
Is not this the great Babylon I have built by my mighty power and for the glory of my majesty? Alam niyo ba, after po niyang banggitin ang mga sinasaysay niya na yan, hindi pa po siya natatapos sa kanyang sinasabi, God humbled him. He lost his mind, lived like an animal, and ate grass for 7 years. What? Grabe, no? 7 taong nakain po ng damo si Haring Nebuchadnezzar. Napakadelikado, mga kapatid. Ano ba tawag sa mga hayop na kumakain ng damo? Herbivores. Ang sabi ng ito pa ang description ng Bible sa kanya. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan, humahaba ang kanyang buhok na parang balahibo ng agila, at ang kanyang kuko ay parang kuko ng ibon. Ibig sabihin, mga kapatid, parang, imagine nyo na lang sa isipan nyo, ano ang itsura ni Haring Nebuchadnezzar? Nung siya po ay nagyabang, na ang sabi niya, hindi ba't ito ang Great Babylon na aking tinayo sa aking sariling kapangyarihan? Patunay lang yan, mga kapatid, na sa Bible, patunay lang yan, mga kapatid, na pagpuno tayo ng kayabangan, binababa tayo ng ating Panginoon. Amen? Sa Bible, marami ang naging mayabang, nagbinaba ng ating Diyos. Kaya kung tayo, mga kapatid, magyayabang, huwag na tayo magyabang. Yun lang yun eh. Diba? Imagine nyo na lang itsura ni Haring Nebuchadnezzar. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan. Parang basa siya lagi. Tapos, yung kanyang katawan ay parang, may balahibo ng agila. At yung kanyang mga kuko ay parang kuko ng ibon. Hindi ko lang nailagay dyan ang itsura, mga kapatid. Tapos kumakain siya ng damo. Grabe! 7 taon, sunod-sunod. Ganyan ang nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Bakit? Ano ba ang sabi niya? Is not this that the great Babylon I built by my mighty power? Ang yabang niya, mga kapatid, di ba? Para sabihin mong ganyan. Imagine niyo, mga kapatid, sabihin na lang natin sa loob ng church. Minsan, dati, may mga ganitong kapatiran dito sa church dati. Pag wala kami dyan, magsasarado yung Muntinlupa Church. Pag hindi na kami nagbigay dyan, malulugo ang financial ng church. Grabe naman yun. Bakit? Sa'yo ba umiikot? Ikaw ba ang provider? Ikaw ba ang savior? Hindi naman, di ba? Lahat tayo dito nabubuhay po sa biyaya at habag lang ng ating Panginoon. Lahat po tayo dito, mga kapatid, ay minsan buwan ng panalangin, nabuhay po sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya no one else with us, mga kapatid, na magyayabang sa ating mga sarili na pag wala kami, malulugi ang simbahan na yan. Pag wala kami, walang magandang song leader. Pag wala kami, walang poging Sunday school teacher. Pag wala ako, walang magaling na drummer. Maganda yun, mga kapatid. Kung sinasabi mo yan, glory to you. Hindi po yan. Walang pahisa na magaling. Walang poging bass player. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi glory to you. Salamat sa ating Panginoon, inalis na ng Panginoon yung mga ganong klaseng espiritu na yan dito. Bakit? Tumangan sa panahon, mga kapatid, ang church na ito, marami nagsasabi yung mga umalis dito, hallelujah, tinanggal din sila ng ating Panginoon eh. Bakit? Mapagmataas, mayabang, mga self-righteous, mga self-centered na tao. At tayo ng Panginoon sa mga ganyang tao, mga nagkukunwari lang. Akala mo mabait, yun pala. Maraming against sa'yo. Against sa tinuturo mo. Against sa plot. Against sa mga activities ng church. Ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Bakit? Hindi umalis kayo. Kawalan ba kayo?
Handaan niyo mga kapatid, kahit ang inyong pong lingkod, pwedeng palitan ng ating Panginoon dito. Basta hindi tayo marunong sumunod sa ating Panginoon. Pwede tayong ipalitan ng ating Panginoon. Pwede tayong i-replace ng ating Panginoon. Papalitan pa ng Diyos ng mga matitino, matatapat na nagbibigay, matapat sa kabanalan. Wala tayong pwede talagang ipagmalaki sa ating Panginoon. Kahit balik-balik na rin mo man ang sitwasyon, wala pong mababago sa ating Panginoon. Pero tayo malaking kawalan sa atin kung wala po tayong Panginoon na pinaglilingkuran. Palakpahan po natin ang ating Diyos. Sa Bible na lang, maraming mga taong mayabang na binagsak ng ating Panginoon. Dahil ang kayabangan, mga kapatid, para pong virus yan. Bakit? It blinds us into thinking we're healthy when we're actually dying inside. Parang ganyan po yan, mga kapatid. Parang ano lang yan eh. When you deceive, you don't know that you are already deceived. Sabi ng Panginoon, watch out that no man will deceive you. For many will come into my name, claiming that He is the Messiah, I am the Messiah, and deceive many. Hallelujah. Ang dami pa naman nagkalat sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Lalo na yung mga sunod-sunod na nangyari na lindol. Lalo yung mga sunod-sunod na bagyo na nangyari. Marami pong mga lumabas na mga akala mo magagaling sa Word of God. Ang dami pong lumabas, mga kapatid. Ingat tayo, mga kapatid. Sabay-sabay ang mga nangyayari. Nabalitaan nyo nangyari ngayon lang sa Nigeria? More than 30,000 na mga Kristiyano pinatay. Grabe, no? Ang sabi po ng isang preacher doon, tulungan mo kami, Trump. Oh. Are you aware of that? Napakagulo ng mundo ngayon, mga kapatid. Sobrang gulo. Gulat na lang kayo, may isang tatay dyan na anti-Christ. Magdedeklara ng peace. Nakakatakot ang panahon ngayon, mga kapatid. Kapit na lang tayo sa Panginoon. Sa Panginoon na lang talaga. Lapit ang bumalik ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi na ito yung panahon ng palamya-lamya eh. Hindi na ito yung panahon na parang on and off dapat sa gawain. Hindi po. I suggest huwag na kayo makinig sa mga yan. Kung hindi ka pa spiritually mature. O better, huwag ka nang makinig. Kilala niyo po sila, magbanggit ako ng mga pangalan na. Sila Father Abe, sila Jordan Ravenas, sila Charles, kilala niyo yan? Sino dito mahilig manood kay Tete Lestay? Kilala niyo yung mga yan? Actually, mga kapatid, mga Trinitarian po yan. Mga atheist po yan. Sabi nga nung isang vlogger, mga kapatid, ano ang pinakaunang naging kasalanan sa Biblia? Sino ang unang nagkaroon ng kasalanan sa Biblia? Sabi daw niya, ang Panginoon, ang Diyos. Very deceiving, mga kapatid. Mga nangyayari. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung hindi po kayo spiritually matured o lutong, huwag po kayong makinig dyan. Pwede kayo malason dyan. Ang dami namang mga apostolic preacher, ang dami mga United Pentecostal Church na nangangaral. Yun ang pakinggan natin. Amen? Diyan naman ang podcast ni Pastor David Bernard. Ang dami andyan, si Pastor Cesar. Makinig tayo doon. Hindi kung sino-sino pinapakinggan natin. Tapos pag nakuha mo na Adam mo yung doktrina na yun, ipapangalat mo sa mga kapatiran, lason yan. Konti lang nag-amen. Salamat at yasa. Doon tayo makinig sa kaparehas po natin, mga kapatid. Bakit? Kung ano ang pinapakinggan mo at tanggap ng panlasa mo, siyang pinaniniwalaan mo, di ba? Anong sabi ng Biblia? Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Hindi lahat ng maraming likes dapat mong pakinggan. Hindi lahat ng maraming followers dapat mong i-follow.
Hindi lahat, mga kapatid, ng maraming views dapat sang-ayunan mo. Hindi po, hindi lahat dapat sang-ayunan. Pakinggan mo maigi at hingi ka ng wisdom sa ating Panginoon. Dahil hindi lahat ng nakikita natin food for the soul. Yung iba lason dyan. Yung iba poison dyan. Yung iba dyan, alam nyo kung ano? Bait ni Satan. At hindi lahat ng ating napapakinggan kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng ating nahahawakan ay para sa ikabubuti natin. Alam niyo ba kung ngayon kung bakit paano po i-brainwash ng sanlibutan ang mundo ngayon? And even the church, ang church, mga kapatid, ay hindi na napapasok na rin ng corruption, mga kapatid. Baliktad na nga ngayon eh. Ang magulang na ang sumusunod sa mga anak. Tama po ba ako, mga magulang? Oh. Tanggap na sa pamilya ang baklat tomboy. Bakit? Breadwinner eh. Okay na pag-live-in bago ang kasal. Same-sex marriage. Alam niyo mga kapatid, if you are aware all over the world, news, napaka-normal na lang sa bansang Amerika. Somewhere in North and Southern America, normal sa kanila mga bagay na yan. At dyan po galit na galit ang ating Panginoon. Nakakatakot. And these are all things you should expect. Bakit? Malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Malapit na po ang wakas ng mundong ito. Kaya ano ang gagawin natin bilang church, mga kapatid? Magpalakasan tayo, magpatibayan tayo sa ating pananampalataya. Bakit? Ito na po yung panahon na ligligan. Ito na po yung panahon na may mga Kristiyanong malapit ng bumitaw. Anong gagawin ng church, mga kapatid? Siyempre, kung ang church, kung ang Panginoon ay napatuloy na nagbabawal, sundin po natin yan. Bakit? Hindi po. Lahat po naman ang tinuturo dito sa church ay para sa ikabubuti po natin. Hindi po para sa ikapapahamak ng ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. When we think we're too good to repent, too holy to listen, or too righteous to change, then we're already becoming like the Pharisees. Now, look at the tax collector. He didn't stand proudly. He didn't even look up to heaven. Bakit? Nahihiya siya. Alam niya, guilty siya sa kasalanang ginawa niya. And he beat his chest and said, God, have mercy on me. I am a sinner, Lord. Walang long prayer. Wala kayo nabanggit dyan. Wala nabanggit ang Bible na mahaba siyang nanalangin. Wala pong poetic words. At walang self-praise tayo napakinggan dyan. Just one honest cry. Lord, have mercy on me. Yun lang ang sinabi ng tax collector, mga kapatid. Ang sabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. This is a story, remember, in the prodigal son, Luke chapter 15. When he came home, he didn't bring a list of excuses or achievements. He only said, Father, I have sinned against the heaven. I have sinned against you. And what did the father do? He ran and he embraced his son and restored him. Because humility brings restoration, church. When we bow down, that's when God lifts us up. Iniwala ba kayo doon? Humility brings restoration. In Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Hindi kailangan ng perfect na prayer para mapakinggan ni Lord. Ang kailangan ng Panginoon, yung totoo tayo sa Kanya.
Ano kung sabihin ko sa inyo mga kapatid na kahit maikli ang panalangin mo, pwedeng kalugdan ng Panginoon yan? Do you believe in that mga kapatid? Kahit maikling panalangin, basta sincero, basta galing sa puso mo, kalulugdan ng Panginoon yan kapatid. Yung Pharisee mga kapatid, full of hypocrite. Ang lagi niyang sabi, puro na lang ako, puro na lang ako, puro na lang ako. Ang sabi niya, hindi ako kagaya nito. Hindi ako kagaya ng mga mangangalunya, ng adulterers, ng evildoers, ng mga robbers, or even this tax collector. Ang haba ng panalangin niya. Nilaban niya pa yung kanyang mga achievements, yung kanyang mga proposal sa Panginoon. Lord, nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo. Nag-iika po ako sa lahat ng aking kinikita. Yung Pharisee na nalangin ng mahaba, but God didn't listen. Pero yung tax collector, a short prayer, God, have mercy on me. I am a sinner. God listened to his prayer. Listen to this. Maganda itong sasabihin ko. Because it's not the length of your prayer that matters. It's the depth of your humility. Gusto nyo pong umunlad kayo, maging successful kayo? Magpakababa po kayo. Magpakababa tayo! Because it's not the length of your prayers that matters sa harapan ng ating Panginoon. It's the depth of your humility. Woo! Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. When Peter was drowning after walking on water, Matthew chapter 14, verse 20, he didn't have time for a long prayer. Siguro mga kapatid, yung scenario na imagine niyo, nung si Pedro ay maglalakad na sa tubig, papunta siya kay Jesus. Wala na siyang mahabang panalangin pa, Lord, hallelujah, purihin ka, itinataas kita, Panginoon. Wala nang ganon. Alam niyo, sabi lang ni Peter, Lord, save me. Iligtas mo ako, Panginoon. And Jesus immediately reached out his hand towards to Peter. Niligtas siya ng ating Panginoon. Kasabay mga kapatid kung bakit lumulubog si Pedro. Tinitignan niya yung malakas na hampas ng alon. Yung malakas na hangin, dun siya natakot. Pero sinabi niya sa ating Panginoon, Lord, iligtas mo ako. And the Lord immediately reached out his hand towards to Peter. Sometimes, the shortest prayers are the most powerful. Because they come from desperation, not performance. Kinalulugdan ng Panginoon kahit may ikling panalangin lang. Kahit may ikling panalangin ng Lord, ingatan mo ang pamilya ko, Lord. Yung mga anak ko, malalaki na, hindi ko nahawak ang kanilang oras. Ingatan mo sila, Panginoon. And the Lord will intervene your prayers. Pwede kalugdan ng Panginoon yun eh. Baka kasi sinasabi natin, ang Panginoon pinapakinggan lang pag mahabang panalangin. Ang Panginoon pinapakinggan lang sa mga ministro at pastor. Hindi po. Ang panalangin kahit maikli lang yan. Basta sincere at nanggagaling sa puso natin. Hinalulugdan po ng ating Panginoon yan. Because sometimes short prayer comes from desperation. Lalong-lalo na mga kapatid kapag yung nasa desperate moment tayo, mga kapatid ng buhay natin. Panginoon, wala nang pera, Lord. And the Lord will immediately answer your prayers. Kahit maikling panalangin niya. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na panalangin natin palagi ay maikli na lang. May pamantayan ng Panginoon dyan eh, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, ng mga apostol at ulo. Hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras lang? Minimum yun, standard ng Panginoon yun eh. But, don't get me, wag lang kayo ma-misinterpret mga kapatid na sinabi ng Panginoon, tapos sabihin mo, Pastor, okay lang, mali, may mikling pa na. Hindi po mga kapatid.
Basta galing sa ating mga puso. Gaya ng tax collector na ito, napakaikli nun eh. God, have mercy on me. I am a sinner. Wala pa nga 5 seconds yun kung babanggitin mo yun eh. Maikling panalangin. But what did the Lord do? He answered the prayer of the tax collector. Hindi niya sinagot ang panalangin ng Pharisees na ito. Kahit sobrang haba na ng kanyang panalangin. Bakit? Mapagpaimbabaw eh. Self-righteous na tao eh. Self-promotion yung prayer niya eh. At ayaw ng Panginoon ng ganun. In James chapter 4 verse 6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Pride is like standing tall before God saying, I can handle it. Humility kneels and say, Lord, I can't do this without you. Ang kayabangan, nagsasabi yan, kaya ko yan. I can handle it, Lord. Pero ang kababaang loob nagsasabi, Lord, hindi ko kaya pag wala ka. Hindi po kabawasan sa ating mga Kristiyano kung humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Yan nga ang gusto ng Diyos eh. Humihingi tayo ng tulong at agapay galing sa Kanya. Bakit? Kung wala na tayong tinatawag, wala na tayong pangangailangan sa Panginoon, perfect ka na. Wala ka ng pangangailangan sa Diyos. Look at the contrast between King Saul and King David. Parehong nagkasala. Ang pinagkaiba lang, si Saul, he justified himself. Ang tao mismo ang nagsasabi na gawin ko ito. Pero si David sa kabilang banda, mga awit 51, sabi niya, God, mercy, kaawaan mo ako, Panginoon. Linisin mo ako sa aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Likhaan mo ako ng maayos, malinis na puso. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit. Cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit with me. Restore unto me the joy of my salvation. That's why David was called a man after God's own heart. Not because he was perfect, but because he was repentant. Thank you, Jesus. Ayaw ng Diyos sa kayabangan. Ayaw ng Diyos sa nagmamataas. Ayaw ng Diyos sa kasinungalingan. Ayaw ng Diyos nga sa taong for a show lang eh. Pag may nakakitang ibang tao, go na go ka, pero pag wala nakakita, wala rin. Parang sa story ni Ananias at Sapphira. Patunay na hindi lahat ng panlabas na kabutihan ay siyang tunay. Ayaw ng Panginoon na papagmakunwari. Ayaw ng Diyos na have obedience. Gusto ng Panginoon, obedience talaga. Naalala yung story ni King Saul at ulit sa 1 Samuel chapter 16 ata yun, mga kapatid. Nung ang command ng ating Panginoon kay Samuel, Samuel, sabihin mo kay Saul, ide-destroy ko ang Amalekites. Wala tayong ititira, ha? Lalaki, babae, bata, sanggol, pati sanggol kasama, pati mga baka, guya, kambing, asno, mga tupa, wala kayong ititira. Destroy them all. Lahat ng kanilang ari-arian, wala kayo. Sunugin nyo yan, wala kayong ititira. Pero ano ang naging tugon ni Saul sa utos ng Panginoon? Alam niyo ang una niyang ginawa? Yung hari ng Amalekites na si Agag, in-spare niya. At ano pa ang in-spare niya? Yung mga hayop na pwede pang mapakinabangan. Ano ang ginawa niya doon? Ano ang reason niya doon? Pwede naman pa kasi i-burnt offering eh. Pwede pang mapakinabangan eh. Alam niyo kinabukasan, ang bungad na bati ni Saul kay Samuel, Samuel, bless the Lord, oh my soul.
Approve. Pero si Samuel, habang naglalakad palapit sa kanya, ano itong mga naririnig ko, mga kambing? Yung mga meh. Talaga bang pinatay mo lahat? Yes, sinunod ko ang lahat. Pero nag-iwan kami ng mga malilinis pa na kambing na pwede pang mapakinabangan. Bakit? Ang purpose niya, pwede pang ihain. Pwede pang ihandog. Oh, ano nangyari? Ang yun ay ang mga pinakamagagandang tupa at baka. Dala ng mga sundalong galing sa Amalekites. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon. Ang ganda ng purpose, iaalay. Marahil for atonement, marahil for ano. But, mali. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng instruction ng Panginoon, i-destroy lahat, patayin lahat, walang ititira. Pero ano nangyari? Nagtira si Saul. Si Saul, mga kapatid, ang tigas talaga ng ulo. No? You see, have obedience. Yes, inatake nilang Amalekites. Yes, nilipon nila lahat. Pero yung utos ng Panginoon na patayin lahat, yun ang hindi sinunod. So tayo mga kapatid, gusto ba natin ng grace ng Panginoon? Huwag tayo maging mayabang. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus ends with a statement that flips the world's values upside down. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kilala niyo si Korah sa Bible, hindi po si Korah Aquino, si Korah. Si Korah, mga kapatid, ang story niya po ay nasa Numbers chapter 15 ato, 16 mga kapatid. Si Korah po ay isang Levita. Isa rin po siyang leader ng isa sa mga Israelites na na-appoint nila Moses at ni Aaron, mga kapatid. At kasama rin po si Korah sa naglakbay palabas ng Egypt at 40 years sa wilderness. Sa buod po ng story ni Korah sa Numbers chapter 16, alam niyo ba na siya po ay nagrebelde kay Moses at kay Aaron dahil iniisip niyang karapat dapat din siyang maging leader. Gusto niya rin maging leader. Kumbaga parang gusto niya, bakit si Aaron? Pwede din naman ako Ano rin naman ako Pasok din naman ako sa standard maging leader Levites pa ako. Sabi niya, sa ibang mga kaparehan niya, mga leader, na mga Israelites din, hindi lang siya meron pa. Meron pa siyang mga kasama na 250 na mga Israelites din, na nag-aalsa sa leadership ni Moses. Sabi niya ito po, sobra na kayo sa amin. Grabe na kayo, Moses. Pare-parehas lang naman tayo. Bakit kay Moses at Aaron lang kayo nakikinig? Bakit lahat ng kapangyarihan sa kanila lang? Lahat naman tayo dito banal O, diba? Lahat naman tayo dito espesyal. Yan ang sabi niya, mga kapatid. Ang gusto kasi ni Korah, mga kapatid, magkaroon po ng pantay-pantay na posisyon o leadership tulad ng kay Moses at Aaron. Ano ang naging dulot ng kayabangan nito ni Korah? Una, pinagmataas niya ang kanyang sarili. Iniisip niya na siya'y, ako din. Karapat dapat din ako sa posisyon na yan. Banal din ako, kagaya ni Moses at Aaron. Hindi lang kayo Meron pa akong kasama na 250. Qualified din kami sa posisyon nyo. Pwede rin kami. Hindi lang naman kayo ang banal, hindi lang naman kayong espesyal. Kami rin, pwede rin kami maging leader. Nagyayabang na siya. At pangalawa, hindi niya po kinikilala ang otoridad ng ating Panginoon. Bagamat
Diyos ang nagtalaga kay Moses at Aaron. Si Korah ay nagrebelde. Alam niyo mga kapatid, madalas rin nangyayari sa church ngayon yan, yung rebellious spirit. Kapag hindi minsan pasok sa panlasa natin yung pangangaral, nagkakaroon tayo ng rebellious spirit eh. Minsan kapag hindi pasok sa panlasa natin yung mga itinuturo dito, ano nararamdaman natin? Rebelde. At sinubukan nilang kuhain ang posisyon na hindi binigay sa kanila. Nagkaroon kasi siya ng pride at inggit. Hindi siya nasisiyahan sa role niya bilang isang leader lang ng Israelite. Mga kapatid, so you know, marami po ang Israelites. Hindi lang talaga sila Moses ang Aaron. All over the Israelites, sila ang leader. Pero may mga itinalaga rin kasi sila mga kapatid, na mga maminuno doon sa lugar na yun, dito kasi marami sila eh. Pero, dito sa kanila, hindi po sila nasiyahan. O lalo na si Korah, hindi po siya nasiyahan sa posisyon na meron siya. Levites, tagapangalaga ng tabernakulo. Yun ang kanyang role, di ba? Di ba, alam natin ang Levites, tagapangalaga ng tabernacle. Ang tribe of Levites, mga kapatid. Pero, ayaw niya ng ganong trabaho. At iniisip niya mas karapat-dapat siya sa mataas na posisyon. Ano ang nangyari sa kanya? Makinig po kayo. Nagdulot ang kanyang rebellion ng malaking krisis. Pangalawa, ang lupa ay bumuka at nilamon siya at ang kanyang mga kasamahan. Ang iba pang humarap sa kanya na rebelde rin ay sinunog sa apoy. Ito ay malinaw na parusa sa kayabangan at pagsuway sa plano ng Diyos. Listen to this. Maganda po itong sasabihin ko. Tapusin ko itong maaga. In God's kingdom, the only way up is down. Yes, amen. Kung gusto mo makarating sa itaas, magpakababa ka. Amen. Gusto natin ng langit, magpakumbaba tayo. Magpakababa tayo. When we kneel in surrender, church, we rise in grace. Pababa ang daan, papuntang itaas. Naintindihan niyo po yung sarili niyo. The only way in God's kingdom, the only way up is going down. Pagpapakababa, papuntang pababa. Ang daan, papuntang itaas. So meaning to say, tayong mga human being, kung gusto natin ng langit, magpakababa tayo. Come on mga kapatid, mahirap ba magpakababa? Mahirap ba magpakumbaba? Mahirap ba isang tabi muna yung pride natin? Mahirap bang ibaba ang ating kayabangan? Hindi naman po yan mahirap mga kapatid. Kung marunong lang tayong sumunod. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Think about Jesus Himself. Philippians chapter 2 verse 5 to 11. He humbled Himself, took the form of a servant, became obedient to death, even death on a cross. And because of that humility, God exalted Him to the highest place. And that's the pattern of the gospel, church. Sa lahat ng ating ipinapangaral about Ebanghelyo, mga kapatid, humility before glory. Amen. Now, how do we pray today? Ask yourself, church, when I pray, who am I really talking to? Do I come before God to show off how good I am? Or do I come someone who knows, Lord, without you, I am nothing. Minsan kasi mga kapatid, sa panalangin natin, bawas-bawasan naman natin yung ako na lang ng ako. Pwede bang sabihin mo, Lord, without you, I am nothing. Panginoon, pag wala ka, walang kwenta ang buhay ko. Pag wala ka, Panginoon, walang direksyon ang buhay ko.
Marahil, Panginoon, kung wala ka sa buhay ko, marahil nakakulong na ako ngayon. Drug addict ako noon, baka lalo malala ako ngayon, nakakulong na ako, or baka napatay na ako before. Or do we come before God to show of how good I am, kagaya ng Pharisee? Or tayo, we come before humility as someone who knows, Lord, without you, I am nothing. Hallelujah. Pag wala ka, Panginoon, walang saysay ang buhay ko. Magulo ang buhay ko, Panginoon, pag wala ka. Masalimot ang buhay ko, Panginoon, pag wala ka. Ganyan dapat ang ating thinking, mga kapatid. Lalo tayo na magpakababa na magpakababa. Mga kapatid, ang pinakatot ng preaching sermon na ito, humility. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng kayabangan natin. Huwag hayaan natin na lamunin tayo ng mga kayabangan natin, pagmamataas natin. Hayaan mo na ibaba pa rin tayo ng ating Panginoon. Kasi sa buhay natin, mga kapatid, pag pinairal natin yung kayabangan, minsan kasi ang kayabangan, simpleng, pag may nagtuturo na mas bata sa'yo, parang hirap makinig, no? Yung simpleng pagbate, hindi mo mabate kasi kayabangan yan. Right. Come on, say it. Bakit ganun? Yes. Ayaw mong kamayan ng mga bagong bisita. Amen. Amen. Gusto mo ikaw pa ang kamayan. That's right. Kayabangan yan eh. Amen. At ayaw ng Panginoon ng ganyan. Amen. Hintayin mo. Amen. Ganun ba tayo? Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Mga kapatid, sometimes the most powerful word in prayer is, listen to this, the word sorry. Naintindihan niyo yun? Sometimes the most powerful word in prayer is simple as that, sorry. Sorry po, Panginoon. Na-offend kita, Panginoon. Yes, Lord. Nasaktan ko ang damdamin mo, Panginoon. Panginoon, try to think this. Sometimes we need a self-evaluation, mga kapatid eh. Minsan, bago tayo matulog sa gabi, pwede bang i-analyze natin yung ating mga sarili? Panginoon, am I offend ba kita, Panginoon? Hallelujah. Nasaktan ko ba ang damdamin mo, Panginoon? May nasabi ba akong masama? May nagawa ba akong hindi karapat-dapat sa'yo? And sometimes, the most powerful in our prayer, simple lang, sorry. Sorry lang. Sapat na sa Panginoon yun eh. Bakit? Inaamin natin na mababa tayo, may kasalanan tayo, inaamin natin na kulang tayo. Sometimes the most sincere worship is not when we raise our hands, but when we bow our hearts. Sometimes the most sincere worship is not about raising our hands, shouting the name of Jesus. Sometimes when we bow our hearts, because God is not impressed our titles, our accomplishments, our status, and our good works. Di na-impress ang Panginoon dyan. Kaya ng Panginoon gawin yan eh. Alam nyo, saan po siya namumove? Sa taong nagsisisi. Sa taong may pananampalataya at sa taong nagpapakumbaba. Hindi na-impress ang Panginoon kung valedictorian ka. Hindi na-impress ang Panginoon kung well-builded na ang negosyo mo. Hindi na-impress ang Panginoon dyan. Na-impress ang Panginoon sa taong nagpapakumbaba. Sa taong nagsisisi. Inaamin na yung magkukulang siya. And listen to this, mga kapatid, can we close our eyes? Let's not pray like the Pharisee who compared, but like the tax collector who confessed. And let's not show up, but show up our brokenness, our earnest, our sincerity, and hunger for mercy. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na dalawa ang pagkatao natin, iba tayo sa
sa libutan, iba rin tayo sa church. Kung ano dapat ang nasa loob ng simbahan, ganoon din siyang ipinapakita mo sa sanlibutan. And let's not pray like the Pharisee. Lagi niyang ipinipresenta ang kanyang mga credentials. I am not this. I am not like the evildoers. I am not like the robbers. Ito ako. I fast twice a week. I give my tenth, I tithes. Lagi niyang kinukumpara. But like the tax collector who says, who confess, Lord, have mercy on me. I am just a sinner. Panginoon, simple lang ako. Wala akong yaman. Panginoon, ito, mababa lang ako. Pinag-aralan ko. Hindi ako tapos ng college. Pero ito, nandito ako nagpapakumbaba sa iyo. God is not impressed on your titles, nor your accomplishments, nor your good works, and nor your status in life. Kahit maumod ka na ng yaman, kung hindi ka marunong magpakumbaba, wala rin yan. Ang hinahanap ng Panginoon ngayong umagang ito, marunong tayong magsisi. Marunong tayong umamit sa kasalanan na ating nagawa. Because we fall short for the glory of God. And that is humanity, church. Nagkakasala at nagkukulang tayo. But listen to this, here's the good news. Merong Panginoon na great Savior na kayang linisin ang lahat ng karumihan mo. Na kaya kang patawarin. Sino ba nagbago ng buhay natin? Hindi naman ang pera mo, di ba? Sino nagbago ng buhay mo? Hindi naman ang edukasyon mo, di ba? Sino nagbago ng buhay natin? Hindi naman ang pamilya mo. Tanging ang Panginoon ang nagbago ng buhay natin. Kapatid, kinakausap ka ng Panginoon ngayon. We should come all to repentance. Sabi ni Pedro yan, we should come all to repentance. Just say simple words. Sorry, Lord. Nagkamali ako. Nagkasala ako, Panginoon. Hindi kita nabigyan ng mataas na pagsamba. Sometimes we are boastful. Hindi natin nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Panginoon, saan ba? Let us examine ourselves, Panginoon. Nasaan na? Parang balik mo, Panginoon, ang una kong pag-ibig sa'yo. Sa kaya ng ating Panginoon, the only way up is going down. Hindi po kabawasan sa atin na umiiyak tayo. Patunay lang yan ang kinakailangan mo ang Diyos. Come on, kung nasan ka ngayon, pwede ka mag-concentrate. Come on. Be humble